Network Entertainment. One, two, three. Welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po, Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave, yung resident macho next door. At kasama natin sa episode na to, mga kaibigan, from the land of the rising sun, ng pinaka-poging, alam mo, hindi ko sinasabi kung sino kasama ko, pero siya yung kauna-unahang machong Hapon na nakilala ko. Walang iba kundi si Masahiro Nyoka. Hey, Hi, what's up, guys? What's up, guys? Konnichiwa. Oh, Bago ko puntahan ng diretso yung topic na yon. Siyempre, kasama natin ngayon ang isa sa pinakamagandang co-host ng Machong Chismisan. Walang iba kundi si Aling Leonie. Hi, Aling Leonie. Hello, mabuhay. Kinabahan alam ko nabati agad yung internet. I'm not. Mahirap ng internet. Alam mo sa Paranaque, Aling Leonie, ikaw yata may pinakamahirap na internet. Partida may ano pa dyan ha, may planta pa dyan ng ano, PLDT. Ay, Yung, ito pinakamasaya. Katabi ko lang satellite din. Ito, yung pinaglalagyan nila ng mga parang satellite whatsoever nila. Uy, teka lang, kailangan ko lang Basta sabihin. Kami nga po pala ang inyong Machong Chismisan. Kami po ang inyong longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. At kami po ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. Aling Leonie, ito yung sinasabi ko kanina. Ano? Ipikit mo yung mata mo. Okay? O, pati kayo nakikinig, ipikit nyo yung mata nyo. Try nyo mag-isip ng machong Hapon. Kung may nakita na kayong machong Hapon sa buhay mo. Ikaw, Aling Leonie, sa lahat ng pinanood natin na mga Japanese, teka, kailangan kumplituhin ko tong sentence. Taguro Brothers, yung ano, si Taguro. Ano ka ba? Cartoons yun. Ikaw kumpara mo si Masahiro Nyoka sa Taguro Brothers. yung na rumor na jowa daw ni Chris dati. Yung Brazilian Japanese. Puta kayo na, sino yun? Si ano? Dapat yung from the top of your head, God, maisip mo kagad. Kasi ngayon, eto guys para sa mga hindi nakakakita kung sino si Masahiro, kung para sa mga hindi nakakilala kung sino Daniel si Masa. Matsunaga! Puta, hindi yun Hapon. Pag inisip mo yun, more Brazilian than Hapon yun. More Brazilian than Hapon. Oh. Pakinggan mo na lang yung pangalan. Daniel Matsunaga. Hello. Hindi pa rin. Crossbreed ng yun, boy. Pag pumasok sa isip nyo si Daniel Matsunaga, more on Brazilian beauty siya. Hindi siya Sipin mo Daniel Matsunaga tapos ganun yung tawa. Hindi, pero guys, eto. Kung hindi nyo pina-follow si Masahiro Nyoka sa Instagram, i-follow nyo na siya. Tapos, magmula ngayon, pag nakita nyo na yung mga post niya sa Instagram, siya na yung, Aling Leonie, alam mo yung definition ng heartthrob na Hapon? Puta, Masahiro Nyoka yun para sa akin. Yung Wag yung masyadong bigyan ng ano. Hindi, puta Masa, kailangan Alam mo, ipaglaban ko to. Kailangan ko ipaglaban. Huwag mo sirain yung expectation sa mga tao. May expectation versus Ay, puta, reality hindi. tayo niya. Ipaglalaban. Kung gusto niyo makakita ng agamulak na Hapon na malaki ang katawan, puta Masahiro Nyoka yun. Salamat, Papi. Tangina pa, Aling Leonin, nagugutom ang puwet ko para kay Masa. Ganun ang dating. Tuwing tinitingnan ko yung Instagram ni Masa, puta sa akin, ang macho nitong Hapon na to. Ngayon lang ako nakita ng machong Hapon. You're such an ass, Masa. Hindi, pero wag niyo expect na malaki titi ni Masa kasi Hapon. Pero Ay, at least given na yun. Yun, given na yun. Masa, Tsaka hindi ba masama siya blurred, pixelized. Sabagay. Pero Masa, hindi ba masama sa loob mo na puta, ang daming combo na pwede. Pero combo pa ng dalawang pinakamaliit na lahi sa mundo yung titi. Yung Magkano pa yun eh. Magkasunuran pa sa chart yun eh. Yung dalawang sa size chart yung average. Yun lang ilalamon ko sa'yo, Masa. Kasi ako, purong Pinoy ako eh. So at least, di ba mas malaki ng konti titi ng Pinoy? Hindi, baliktad. Sa chart, 0.1 ang lamang ng titi lang. Alin Point nga one naman lang, experience ko ba? Ha? Hindi, Ano like yung sa yung like, sinearch ko kasi before yan eh, for material. Teka, Masa, bakit sinesearch? Ba't nagsasearch ka ng size ng titi ng Hapon? Hindi, average size. Like average size for material kung dati sa sa stand-up. Nagsasearch ako like for like, nandun ako natawa na ironically. Material. Panibago. After build up ng pogi puta, pala,
Anyway, ang masakit doon, Aling Leonie, pag-search niya ng penis size, tapos nagpunta siyang images. Putang ina, ang sayang images mo makikita mo nun. Pixelized. Paano makikita yung actually pixelized nga? Pero may option na porn search term, Japanese, group, POV, non-pixelized, para at least makikita mo kung ano yung gusto mo makita. May option. May option pag gusto mong makakita ng Japanese na Pero Masa, hiramin ko yung ginamit mo for research and for material purposes. Hindi lang talaga yung reason. Gagamitin ko yan. Pag may nakakita bakit ka nasa Pornhub? I'm researching for material purposes. Asking for, researching for a friend. Confirming his research. Hindi na asking for a friend, researching for a friend. Gathering data for a friend. Hindi, pero eto, Aling Leonie, para sa mga hindi nagpa-follow kay Masa, saan nila pwede makita yung muscular fortitude mo? Saan makikita yan? MHIRODJ. Yun yung Instagram handle ko. Putang ina, wala pa akong kilalang DJ na DJ na pangit. Putang ina, Daniel Padilla, puta, gwapo yan. Masahiro Nyoka, yan ang gwapo para sa akin pagdating sa tangina, gwapo. Bumaba na tayo sa topic, napupunta na sa ako na yung topic eh. Medyo ikaw na lang ang topic natin. Ikaw na lang uulamin namin. Masahiro Nyoka, gwapo, malaki katawan. Masahiro Nyoka, gwapo, malaki katawan, pero maliit ang penis. Mabait. Pero ito speaking of Masahiro Nyoka. Dito ko papakita talent ko sa Aling Leonie. Ano? Ilang years in podcasting, Aling Leonie, kabisado mo ba? Ikaw? 14? 12. 12 ba? Sorry. I-segue ko si Masahiro Nyoka sa Pasko. Ganun ako kabangis. Sige nga. Medyo kinabahan ako ng konti kung magiging sabi ta. Speaking of Masahiro Nyoka, alam mo naman, di ba, Aling Leonie, na pag sinabi mo si Masahiro Nyoka, ang maiisip mo sa kanya yung pagiging macho niya, pagiging gwapo niya. So parang complete package, di ba? Okay. Pero pagdating kasi sa Pasko, parang ganun, gusto mo kumpleto lahat ng bagay na nakukuha mo. Pero parang si Masahiro Nyoka rin, hindi mo nakukuha minsan pagbukas mo ng regalo, may na-disappoint ka. So para siyang taga-DTI. Kasi ito, sabi ng DTI, pero aminin ko, medyo hindi swabe yung transition na yun. Sorry. It's fine. Pero, nabalitaan mo ba, Masa, na sa DTI, DTI ba, Aling Leonie, nagsabi? DTI. DTI. Yun pala ang magandang transition. From TT ni Masahiro Nyoka sa DTI. Yun ang mas magandang transition. Anyways, sino nga ba yun? Teka, ang dami ko palang gusto sabihin. Baka nagsasabi kayo, bakit wala si Tito Page? Yun pala, kailangan nating address. Oo nga pala, bakit wala siya? Hindi ba nakababa? Tanong mo, Aling Leonie, tanong mo wala si Tito Page. Malamang hindi nakababa nung huling nag-wall climbing. Hindi. Nag-lock yung kamay dun sa Alam niyo kasi isang latch. Alam niyo kasi dito sa Machong Chismisan, nagpapadala sa akin ng medical certificate pag nagkakasakit. Nakalagay dito na HR. ang sakit ni Tito P is mycoplasma genitalium. Mycoplasma genitalium. No. Plasma, 'di ba parang may pagka-fluid 'yun? Medyo malauhog. Ang plasma is malauhog. Yeah. So mycoplasma genitalium. Pero since personal matters 'yan, wag na natin masyadong What's sa inyo reason ba't wala si Tito P? Mycoplasma. There's something wrong with this genitalia. Oh my G, genitalium. Okay. Anyways, balik tayo sa Pasko naman. Sinabi ng DTI Cristina Alderoque. Aldeguer Roque. Aldeguer. Putang ina, apelido pa lang alam mong no? Mayaman. Kupal. Wala pa akong kilalang Aldeguer na hindi kupal. Hey. Wait, nasa ba mga Aldeguer? Tiga saan ng mga Aldeguer? Hong Kong. Taga-Tite kasi kupal sila. Laking titi sila kasi kupal sila. Pero ito basahin ko yung
article from Inquirer. DTI stands pat on insulting 500 peso Noche Buena budget. So, Insulting, insisting. Insulting. DTI Insulting talaga. stands... Teka, sige, wag na nating basahin yung article. Okay. Hindi ba nakaka-insulto na parang pinipresyohan ng halaga ng Pasko mo? Simulan natin kay Masa. Eto si Masa, mayaman to. Kasi alam mo, Aling Leonie, uuwi na naman ng Pilipinas. Lahat, itong episode Oy, teka muna, hindi. Ang tanong, Masa, nasan ka at this moment? Nasang bahagi ka ng mundo? Nasa Japan ako right now. Pero tanongin mo, after a few days, kung nasan siya. Nasa Magwi-weekend na naman. Pupunta ka na naman, magpa-Friday na naman, luluwas ka na naman ng Pilipinas. Bago umabot ng Biyernes, sa Pilipinas na yung hinayupak na yan. Thursday nandiyan ako. Like, okay, tamo, tayo. Dapat palitan yung pangalan nito, hindi na Masa eh. Alta na eh. Putang ina, Alta. Kaya wag hanapin. Wag hanapin si Masahiro Nyoka sa kanyang social media. Hanapin si Masa sa loob ng eroplano kaya sa airport. Sa Maynila. Anyway, balik tayo. Nung sinabing para sa Masa yung halagang 500, most definitely hindi kay Masa yun. Pero Masa, hindi, ibang Masa. Anong opinion mo na pag sinabi sa'yo na, hoy, buwakin ng shit kang Masa ka, okay na yung 500 na Noche Buena budget sa'yo? Yun. Ayun nga, di ba? Insulting yun para sa... Ako personally, insulting yun. Nasabi mo, 500 lang. Ano ka na ng Noche Buena. Ano mabibili mo dun? Kasi isipin mo... Kape lang ni Masa yun eh. Hindi. Di ba sa Jollibee nga, magkano ng isang meal? Isipin mo, magkano ng meal sa... 100, sabihin na 110? 120? Isang meal sa Jollibee? Bagay. 500, ihahanda mo sa isang pamilya. Anong kakainin yung pancit canton na instant? Tanungin natin, coming from a middle class, tama ba, Aling Leonie, safe to say bang nasa middle class o upper middle class? Ano bang ano? Kasi I'm from the Middle Earth. Ano yung tanong sa mga LGBTQ? How do you identify yourself? What's your pronoun? What's your income? What's your income bracket? What's your income bracket? Sige, kaya what's your income preference? I actually prefer to be the upper middle class or above or beyond. Pero sige, Aling Leonie, sa 500, nung sinabihan tayo na 500 sapat na, anong naramdaman mo? Actually, ang take ko dyan, kung sana maganda yung pagkaka-deliver niya, yung tipong, alam nyo ba na sa halagang 500, magkakaroon na tayo ngayon ng masaganang Noche Buena. That would have been better. Kaya lang kasi yung bitaw, magkakaroon ka na ng masaganang magkakaroon ka na ng maayos na Noche Buena. Basta yung 500 mo, meron ng magandang Noche Buena, maayos na Noche Buena. Tapos yung the way ng pagkaka-deliver niya, parang wala kang choice, Pilipino. Ito lang ang meron ka, pagtsagaan mo to. Ito lang, hanggang dito ka lang. Na parang, sa yung meron akong isang acquaintance, may pinost siya. Sabi niya. Acquaintance. O sige, dati ko, paano ba? Basta, Facebook friend ko siya. Nakita ko lang sa Facebook, nakita ko lang sa post niya. Sabi niya. Aling Leonie. Teka lang. Walang mahirap ako nakilala na gumamit ng acquaintance. Putang ina, wala sa squatter na gumagamit ng salitang acquaintance. Oh, sorry. Never been there. Okay? Okay ka na. Okay. So, it's like this. So, ang nilagay niya sa post niya, ang reaction niya dun sa 500 na Noche Buena, hindi ba dapat ang gobyerno pinabababa yung presyo ng bilihin, hindi yung uri ng pamumuhay ang pinabababa. Yon, that's my take on it. Had she said it like, magdiwang tayo mga kababayan, yung 500 natin, sa halagang yung 500 natin, magkakaroon tayo ng masiganang Noche Buena. Yun sana, marami magkukumahog na magkakaroon ng, alam mo yung positive outlook na nga yung 500 ko, masustretch ko, makakagawa ako ng, makapagluto ko pansit, makakapaggawa ako ng salad, meron akong ham, ganto ganyan. Hindi yung ipagpipilitan niya sa'yo na, eto meron ka na, may mabibili ka na, tapos meron pang hirat na, yung, di ba naglatag sila nung, anong tawag nito? Nagbigay sila ng parang,
options. Ano yung mga pwede mong maluto? Putang ina, Putya, ayan. Huwag mo ako simulan dyan. Sige, sabihin mo, Aling walang, Leonie, kung ano yung mga sinabi para ma-trigger lahat ng nakikinig. Sige, Aling pwede Leonie, ano kang yung mga magluto binanggit? ng spaghetti. Pwede kang magluto Yan. ng Oh, agreeable. spaghetti. Pwede Agreeable kang tayo sa spaghetti. magluto ng pansit. Meron kang Oh, ham. agreeable. Meron kang salad. Yun nga lang. Remember, this is a festive mood. When you say festive mood, you try your best to give something that's very sumptuous. Sumptuous. Wala rin akong kilalang putang na mahirap na gumamit ng samples sa balat ng lupa at sa balat ng buhay nila. I think kaya rin ito naging issue, like big issue. Kasi I think a year or 2 years ago, they gave... 2 years ago. 2 years ago, di ba? Sabi nila, 1,000 pesos, you can have a good Noche Buena or Christmas. Parang ba't bumaba? Teka, ito, Aling Leonie, Masa. Nadagdag ko lang. Buti nga sa'yo matinu-tinu pa eh. Yung pancit, spaghetti, saka ano pa yung sinabi mo, Aling Leonie? Salad. Ham. Salad and ham. Yung isang sinuggest niya, puta, talagang nangati yung anit ko nung sinasabi niya, pwede daw bumili ng corned beef, pandesal, luncheon meat. Sa loob ko, puta niya, breakfast? Ano gago? Diba? Huwag mo ipagpilitan. Hindi ko bet yung hindi ko gusto yung salad. Parang, di ba pag gumawa ka ng salad, kumbaga sa kulturang Pilipino, sa household ng Pilipino, pag sinabi mong salad, special siya. Boy, ang nilagay niya lang na salad, yung what do you call that? Yung canned fruit, anong tag doon? Fruit cocktail. Yung fruit cocktail, isang fruit cocktail lang, tapos creme densada. Na kung ikaw, alam mo yung chemistry, alam mo yung ano ba 'tong tawag doon? Yung proper proportioning para magkaroon ka ng masarap na krema para dun sa salad mo. Mawawala man lang yung sobrang tamis ng salad mo. Parang ni-rob mo na yung tao ng ng kakayahan niya na ma-improve pa. Para lang sabihin na magkakasya yung 500 dun sa buwakan ng salad na yun. Parang, oh my gosh. Pero si Makoy, anong take mo dun? Kasi ikaw wala akong binibigay take eh. Masa, di mo alam, pinapaiyak mo ko. Ikaw lang unang nagtanong sa akin sa podcast. Uy, I seconded the motion. Birang-bira ako tanongin ng pero ihiritan kita. Dadagdan ko yung hirit ni Masa. Coming from nakakaalwan-alwan noon, dahil di ba mayaman kayo nung araw, yung 500 mo, satisfied ba yun sa araw? Sige. Coming from a mayaman. Teka lang, Makoy. Yung bang 500 na sinasabi ni DT ay kasya sa'yo at sa mga fur babies mo bilang Noche Buena ninyo? Hindi. Okay, sige. Ganito. Ipapasok ko yung sarili ko na middle class, upper middle class. Okay? Siguro talaga yung, alam niyo naman ako, as much as possible, gusto kong intindihin yung mga binibitawan na statement. Kahit na kanina ko pa minumura yung statements nila. Pero, kung talagang pipilitin mo na pigain lahat ng sense na pwede mong pigain doon, hindi tayo yung target market ng 500 na sinasabi nila. Hindi tayong middle class, kundi yung poorest of the poor. Ang masakit lang dito, yung 500 na sinasabi nila para sa poorest of the poor, para sa akin kulang pa rin yun. Kasi nga, again, using the words of Aling Leonie, festive mood ang Pasko. As much as possible, gusto mong kumain yung tao or yung mga tao ng mga bagay na hindi nila kinakain on a daily basis. Yes. Tapos igaganon mo, parang putang ina, hahatulan mo yung tao na pwede na ham. 1.8 na giniling. Buti nga may giniling yung binigay nila, wala nga. Tapos yung computation na pinilit nila, asan na yung sibuyas dito? Asan na yung mantika? Kasi nga daw expected, meron na tayo nun sa mga sa bahay-bahay na parang, hello, bakit? Pag bumili ka ba ng pagkain sa restaurant, yun din yung sasabihin nila sa'yo. Hindi na po naman lalagyan yan ng sibuyas, bawang, and whatsoever. Meron na po kayo nun sa bahay niyo. Kaya ito po, binabaan namin yung presyo. Parang, pero nakikita ko doon, yung intention is good, pero yung, siguro ito kasi sabi mo nga Makoy, di ba? Yung pangalan pa lang at itsura ng DTI representative, alta. Sabi natin gano'n, mayaman yung itsura. What if they hired someone na sasabihin to na
pangmasa yung itsura, would have been it different na parang yung iibahin din yung message na pangmasa. Kasi yung sabi mo nga, yung parang nangahamak pa yung message eh. Di ba? Like, kasi ako, sa nakikita ko, ang gusto lang nila, na may tatawid natin ng Pasko ng ganitong amount lang. But the message was insulting. And the examples were given are insulting. Hindi kasi parang tama si Marcel. Hindi lang insulting, demeaning. Yan, demeaning. Again, isa na namang salita na hindi ko narinig sa araw-araw. Ano ba? By the way, ang title nga pala ng episode na to ay listahan ng mga salita na hindi ginagamit sa squat. Or listahan ng mga salita na na mapapasalita si Maha Salvador. Hindi. Ano ba iba mo kanina, Leonie? Sumptuous. Pakset ka. Hindi, pero ito. Ipagtatanggol ko si ate mong girl na DTI representative. Ang trabaho ng DTI representative ay magbigay ng parang magbigay ng suggestions. Nakalimutan ko yung tamang term. Wala kang maibigay kasi wala silang nagagawa. Hindi, magbigay sila ng sense na hindi tumataas. Maganda ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas. Kasi kung sasabihin nila na hindi kasya ang 500 na Noche Buena, ang papasok sa sistema natin, mataas na talaga ang inflation. So kaya nila pinipilit na 500 yung baseline is because gusto nila magbigay ng artificial na You're sugar coating everything. Artificial na naubusan ako ng salita eh. Artificial, parang intelligence na artificial, pero artificial na pinapasok nila na kasya nga yung 500 sa atin. Unfortunately, smoke screen ang dating. Yan, smoke screen ang dating. Actually, ito nga, isang panibagong smoke screen, yung katulad nga nung lagi sinasabi, isa na naman tong aswang sa panahon ng 1980 sa dyaryo. Nagpakawala na naman sila ng isang diversionary tactic na buhakin ng shit, tignan nyo, ito si Tanga, nagsasabi ng 500. Baka makalimutan muna nila si Saldico sa... kaso, maraming matalinong Pilipino ngayon, maraming nakapag-iodized salt ngayon, maraming nakinig kay Dr. Flavier nung araw na mag-iodized salt. Aling Leonie, yung reference, putang tanda. Ang tanda talaga yung reference. Nakikita ko Sinong gusto mo? L.A. Lopez o Flavier? Putang, si L.A. Lopez, isa pa yan. Kaya hindi na dadagdagan yung market ng Matchong Chismisan. Yung mga reference natin, Juan Ponce Flavier, saka L.A. Lopez. Miski si Masahiro Nyoka. Medyo nag-blast tayo. Mag-trivia tayo. May kilala ka ba doon? Sino kilala mo doon, Masa? Kilala ko naman tayo yun. Natawa lang ako kasi. Kilala ko naman si Juan Flavier. Si DOH dati yun. See? But to be fair din naman kay McCoy kasi hindi naman may nagkakalain ng age bracket ni McCoy. Okay. Ay, talaga? Kuya ka namin? Hindi, pero sa looks, medyo lamang siya. Sa gwapo kasi talaga si Masa. Pare, maganda hangin sa Japan. Winter na ngayon sa Japan. Pero yun. Anyway, yun nga. May sabi si McCoy. Masa, pag dating mo dito, maghugas ako ng puwet. Magduduge ka, bakla? Magduduge ako. At isa na naman pong salita na hindi ginagamit. Na hindi sinasabi araw-araw na may Pag sinabis na mahirap yung douche. Pag sinabi daw nila yung douch daw, yung douch. Douch? Ano ba yung douch na kasi yan? May pouch. Yan po yung paglilinis ng puwet. Pag ginamit mo yung ketchup dispenser sa puwet mo, pagduduche yan. Ay, teka, ito. Kung halimbawa kayo, bibigyan kayo ng 500 peso budget, paano nyo pagkakasyahin yung 500 peso budget? Sa realistic na kasi ang sabi nila 4 na tao, 2 adult, 2 bata. Ikaw, Aling Leonie, since ikaw homemaker ka,
paano mo pagkakasyan yung 500? Kunwari, tinutukan ka ng baril pakyo ka, ito 500, buuin mo yung 500 pesos, buuin mo yung Noche Buena package mo. O anong bubuuin? Sa totoo lang bakla sa totoo lang, paano ko isa siyang malaking palaisipan sa akin. Bakit? Yung 500 para dun sa anak ko, isang kainan lang yun sa McDo. Hindi, cheat code ka kasi. Para sa mga hindi nakakaalam guys, yung anak ni Aling Leonie, malaking mama. Hindi naman bata yun, Aling Leonie, mama na yun eh. Lublubin na yung anak mo eh. Hindi, ang point ko kasi, anytime kung candidate ka na maging lola, Aling Leonie. Utang ina ka, galit ka sa akin. Ba't mo minumura? Tarantado ka. Baka na bitch ka boy eh. Alam mo, ano gusto mo? 12 years na itong Machong Chismisan, puro lalaki nandito. Yun ang pinakamalutong na murang narinig dito sa... Aling Lani, tatanungin kita. Galit ka. Hindi, may tanong lang ako. Sabihin mo lang. Susumbong kita. Anong feeling? Ito lang kasi Aling Lani, hindi tayo nagkakalayo ng edad. Pero, since ikaw nga malaki na yung anak mo, ako malayo pa ako doon. Ano yung feel? Meron bang certain feeling na ticking time bomb na anytime pwede kang maging lola? Curious lang ako. Ang ina, cringe yan. Ay, hindi naman. Knowing my son, hindi. Pero parang anytime pag nangyari yun. Parang double-edged comment yun. Knowing my son. Kamakoy! Tangina mo, kamakoy! Malay mo sa Christmas dinner. Ma, surprise! May agreement kami. Si Manny Pacquiao nga, lolo na. Oh. He's happy about it. Sabi niya, ni kahit 20 years old, pwede na siya maglolo eh. Tayo, mga dukha tayo, pwede tayo magbuo ng 500 pesos na Noche Buena eh. Sabi ni Bagets, saka na daw niya ako gagawing lola pag 50 na ako. Putang ina, bakala 44 na ako. 6 na taon na lang. Hindi ko kaya. Nasa ganito yung linyahan sa Pasko. Mami, ilan taon ka na nga? 44. Hindi mo naabutin yung 50. Putang ina! Merry Christmas! Okay, tatanungin. Anong wish mo sa Pasko? Mami, nakita mo si Mama Mary saka si Joseph, naghahanap sila ng panganganakan ni Mama Mary. Ganun din kami. Naghahanap kaming hospital. Parang Scarlett. Knock on wood. Hindi, pero kayo. Base naman sa mga kwento mo, Aling Leonie, mukha naman talagang malayo pa yon. So, siyempre gusto natin dumating yung time na yon, yung perfect time for your kid. Yan. Saka siyempre para sa'yo. Pero balik tayo dun sa tanong ko bago mo ako minura ng napakalutang. Sige, yung 500, ano yung nakikinikinita ko na pwede kong gawin doon sa 500 na mabubusog kami na family? Pansit, the basic pansit. Pero paano diskarte mo sa pansit? I-hardcore pansit mo ba with all the toppings tapos pansit na lang o lalagyan mo ng variety? Kasi nga, normal lang sa amin ang nagpapansit. Parang anytime na gusto mo, trip mo, pwede. So, kailangan, lalagyan ko ng kakaiba. So, yung pansit ko, pwedeng, ang hirap naman. Walang chorizo. Pansit yan, walang diba, chorizo. Walang gulay. Anong tawag nito? Kakaibang gulay. Siguro maghahanap ako ng gulay dito sa paligid. Yung pwede kong damoy-damuhan lang. Alimbawa, kangkong. Di ba may mga tanim-tanim ka dyan? Yeah. Tapos ang nanay ko, grabe, lumilipat dun sa kabilang bakod. Kasi may mga wild ampalaya at saka alugbati. Malay mo, may makita nila. Diba? Yung gulay-gulay. Diba nilalagay sa sardinas yun, alugbati? Oo. Gisa mo. Yun. So, tapos siguro isaw. Barbecue isaw. Aling Lani, may kabaliktaran tayo. Yung alugbati, yan ang mga di mo maririnig sa mga mayayaman. What's on your food right now? It's alugbati, motherfucker. Hello, that's purple spinach. Hello.
Puta, yun, no? Purple Wala, spinach, gawa-gawa pero ko lang yan. alugbati. Gawa-gawa lang kayong purple spinach. Narinig mo na ba si Isabel na lagyan mo ng alugbati yung sardinas? Walang ganun. O, hindi mo alam. Kumakain din sila ng sardinas. Rose bowl nga lang ang tatak. Pero walang alugbati. Meron purple spinach. Panalo. Yun. So, pansit. Basic pansit. Huwag ka nang maglagay siguro ng ano. Ano ba mas mura? Mas mura ngayon ng manok eh. Siguro manok na lang. What kind of a household are you? Are you a Bihon kind of household or are you a Canton kind of household? Oh my God. I came from a family of family who loves food. So whatever is available. Teka, let's go around the room. It's an automatic thing. Dito natin makikita kung kung magkakasundo tayong lahat bilang friends. Masa, pansit Canton or pansit Bihon? Bihon ako. Bihon yung nakasanayan namin eh. Yan ang hirap sa mga Hapon eh. Kaya mo pinili yung Bihon sa kakakain nyo ng hilaw, nagka-problema yung mga Hapon sa utak eh. Feeling ko sasagot pala ni Makoy, Canton yung kanya kasi naggalit agad. Si Aling Leonie. Aling Leonie, what kind of a household are you? Are you a Bihon? Kailangan pumili Bihon o Canton kind of household? Ay, in between. Pero Bihon. More in Bihon. Bihon? Putang ina. Sabihin nyo, kumakain din kayo ng atay, no? Yeah, we do. Putang ina talaga may problema. Last guesting nyo na dito sa mga... We eat foie gras. Chicken foie gras. O ito, tanungin natin. Bagang dating. Tanungin natin si Boy, Anong sakit mo ngayon? Micro. Ano yung sinabi natin sakit niya? Macroplasma. Microplasma. Genitalium. Ayaw naman daw niya. Genitalium. Sa Caloocan, anong klaseng pansit ang kinakain nyo? Bihon o Canton? Pareho. Bihon na maputla. Tangin na mamili nga na isa. Anong mamili? Di ako Canton. May bias ako sa Canton. Yan ang dahilan kaya mainstay si Tito P, Canton. Balanse na tayo ha. Dalawa kaming Bihon, dalawa kayong Canton. Sasagot ka, sa reaction pala ni Makoy, alam mo na yung sagot niya. Yung mga kumakain ng Bihon, may problema sa utak yan. Dahil? Bakit? May atay! Yung pala. So, anong problema mo sa liver pathway? Problema natin sa atay, anak ng puja. Isipin mo, kumakain kang pansit. Ano problema mo sa liver spread? Alam mo, hindi masarap yung luto ng atay. Kumakain ka ng pansit. Puta, yan, ang sarap, chicken. Masarap, malutong. Uy, ay, diba, chewy. Chicken. Tapos, hinimay na chicken, tapos kinakain mo, repolyo, crunchy. Nakain mo yung kinchay, puta, tasty. Nakain mo yung saucy na pansit na Bihon. Masarap, chewy din. Biglang tatablahin ka ng putang inang atay, putang ina chok. Tanginang yan. Mali yung luto ng atay mo. Bakit may putik dito, may atay? Hindi nga. Again, babalik tayo sa hindi masarap yung pagkaluto ng atay sa inyo. Sorry na Makoy. Dun sa nagluto ng mali. Yung kaaway niya. Wag mong isisi sa amin yung hindi masarap na atay na pagkaluto sa inyo. Dito, P, huwag ka na makipagtanggol sa atay dahil putang ina, gagawin ko mag-isa tong podcast na to pag pinilit yung atay. Wait lang, di ba? Ang Canton may atay din naman. Alam ko, Tito P, lumapit ako sa'yo. Nagsabi ako, Tito P, kailangan ko ng co-host sa show. Bumalik ka na. Pero dahil sasabihin mo atay, kahit mag-isa ako, kahit mabulok na itong podcast na to, wala lang akong kasamang may gusto ng atay. So, kami ang team atay. Tsaka, yun nga, yung maganda yung, yung foie gras na Foie gras kasi yun, Tito P. Foie gras, sorry. Hindi na nga maganda yung pronunciation. Ganun din lasa nun. Hindi rin maganda lasa nun. Atay. Uncultured swine ka lang, pre. Correct. I agree. Uncultured swine. Isa na naman po salita na hindi ginagamit. Anong record sa isang episode mo, ilang beses ka na namura at na insulto? Kasi parang record to. Tito P, bago dumating kanina, Tito P, ilang taon ng Machong Chismisan, Tito P? Dali. 14 na to, di ba? 11. 11, sorry. Sabi mo kanina 12. 11 magti-12. Nasa 12, running to 12 year. Magti-12 years. Puro lalaki, di ba, ang host nito? Oo. At may mga occasional na female host.
Kanina ko natikman ang pinakamalutong na mura na naranasan ko sa Machong Chismisan at galing yun kay Aling Leonie. Dahil sinabi ko sa kanya na candidate Sige, for ano, Lola na ulitin siya mo? sa totoong buhay. Backshot ka. Well, deserve. Ayan. Mamumura rin, Tito P. Ituloy mo yung statement mo, Tito P, para matikman mo. Hindi. Deserve yung mura sa'yo dahil tinawag mo lola si ano. Hindi ko Si sinaw, Ma'am Leonie. hindi ko, lilinawin ko. Masa, Candidate. Masa, tinawag ko ba Lola si Aling Leonie? Hindi naman. Indirectly, Candidate. oo. Candidate. Papunta na kasi nga yung anak niya is ano. Indirectly, hello, Parang ikaw, Tito P, kung paano yung sabit mo, Tito P, sa pagbo-bouldering mo, ganun yung si Aling Leonie, nakasabit siya ngayon sa pagiging Yeah. Lola Leche niya. ka. Leche ka. Ayokong gumatong kasi ayoko rin mamura. Oo. Tataba ka ulit, tandaan mo. Pero pag nangyari yung panahon na yun, pag nangyari yun, ma-upgrade yung pangalan ni Aling Leonie, hindi na siya Aling Leonie, Punyeta Lola ka. Leonie na siya. Leche ka. Pamalit kay Double T, Tristan Ting, meron na tayong Double L, Lola Leonie. Tataas BP mo, tandaan mo. yung pala ang triggering ni Arling yun, pag tinawag siya Lola. Actually, pag sa mga babae, yung try niyo yung ano, yung, alam ba, may makita kang ano, yung dalaga, tapos tawagin mong tita or ale. Ano yun? May- Recipe for disaster yun. Subok ko yan. Correct. Aling Leonie, Masa, Tito P. Ito yung first experience ko nang nakatikim ako ng anger mula sa isang female. Punta kami ng misis ko sa Hong Kong. Disneyland. Mm. May nakasabay kaming grupo, Ito na, yung mga tour. Tapos Mm. may isang kabayan, nasa Disneyland kami, kabayan. Mm. Pinauna ko sa pila si kabayan. Sabi ko, Mami, mauna ka na po sa pila. Mukha ba ako matanda? Puta pre, galit sa akin. Mm. Tuwing makakasalubong ko siya sa Disneyland, kulang na lang pakyuhin ako, pre. Putang ina. Wait lang, to be fair, mukha ba siya nanay? Nung lighting nung part na yon, pero nung nasa may arawan na kami, sabi ko, medyo age group nga namin. Kaya pala nagalit. Kaya para sa akin, warranted yung galit niya, warranted. Hindi, may naalala ko. Nung nakapila ako dati sa Pag-ibig, nung lumipat ako ng trabaho, yung alis sa harap ko, may sumingit na senior. Tapos biglang tumingin sa akin, naghanap ng kakampi. Itong mga matatandang to, dapat hindi pinapauna tong mga to eh. Tapos ako naman, syempre parang inisip ko, balang araw tatanda rin naman tayo, so balang araw ma-maximize ko yung privilege na yun. Kaya lang si Ale girl, medyo medyo mukha na rin siyang damatan. Okay. So ito yung nakakatawa. Maya-maya yung security guard ng Pag-ibig, Tinawag siya nanay. di gustong tumulong. Alam mo yung nag-iikot dun sa pila? Aha. Tapos bigla Marshall. Oo, yung nag-a-assist. Yung, di ba yung nakabarong. Tapos bigla siyang lumapit na ganun kay Ali Girl. Sabi niya ganun, pwede po tayong mag-skip po dun sa harap. After mo magalit, no? Galit! Alam mo yung tipong, hindi! Gano'n siya. Priority siya. Mukhahin ko lahat ng lola na yan. So yun yung doon ko nakita yung yung galit na siya dun sa senior, tapos lalo pa siya nagalit nung tinawag siya senior. Ay, nako. Pero Tito P, ito, papahabulin ka namin dun sa pinag-uusapan namin ngayon. So ang main topic natin talaga is yung pagiging pogi at macho ni Masahiro Nyoka. Pero maliit yung titi niya. Pero Tito P, tatanungin kita. Siguro naman sa dami-dami ng fina-follow mong babae sa Instagram, kahit pa paano nagtitake a break ka rin naman doon at tinitake mo rin naman yung mga pictures ng mga kaibigan natin. Nakikita mo na ba yung mga muscle pics ni Masahiro Nyoka? Nakakita ko yung muscle pics siya dati doon sa yung sa Cool Pals na basketball league. Tangina, gusto ko na nga sumali ng Cool Pals basketball para lang maglo-low post ako kay Masahiro Nyoka, matikman ko yung
Yung Para matikas matikman na niya. muscles niya. Oo, tsaka Coming from matikman you, rin ni Makoy, ano. matikman. Ito yung astig doon. Pag pinostehan ni Makoy itong si Masa, may experience si Masang mapostehan ni Jimmy Santos. Yeah. Pero ito, pre. Ito yung ano. Mabobolder ka, boy. Ito yung tanong ko sa'yo, Tito P. Mm. Meron ka na bang kilalang hapon na macho? Pag pumikit ka ngayon, at sinabi Meron. sa'yo, machong hapon, sinong machong hapon ang papasok sa isip mo? Yung sa ano, sa tawag dito, yung sa Physical 100, yung baseball player na matanda Ang doon. tagal, di mo kilala. Pero ako, pre, pag Nakalimutan tinanong ko mo ako ngayon, ito pare, from the top of my, tanungin mo ako ngayon. Ito ba ang kasama natin? Sinong machong hapon na nakikita? Tanungin mo ako. Sinong uno mo naiisip? Nasa hero nyo ka. Puta ka niya kapalis. Tangin talaga. Machong hapon na kamukha ni Aga Mulak. Puta ina. Pero hapon. Pero hapon. Okidok. Okay. Ang ganda! Ang ganda! Yun na yung clip. Yun na yung clip. Masasabi mo nga. Okidok. Okidok. Ang ganda nun. Si Doc Hindi, pero- Agasan. Sakto, Jimmy Saints dito. Sakto yung aga, morning. Pwede ka na dun. Ay, nako. O, teka, ito. Ito talaga yung totoong topic, Tito P. Mm. Pinag-usapan namin kasi bukod dun sa galit ni Aling Leonie sa init ng ulo niya nung nasabi nga na Lola candidate siya. Isa pa kasi nag-trigger sa amin yung 500 peso na Noche Buena. Saktong-sakto. Hindi kasi, May nagbigay sa ng 500? hindi. Meron Tayaling yun yung may meron kasi sa feed ko sa IG na yun pa yung intro niya. Sigurado ako marami magagalit sa akin dito pag sinabi ko na na kasya yung 500. Oo. Kasi pag ikaw gipit ka na, ang sinasabi niya, pag ikaw gipit ka na, magagawan mo ng paraan para pagkasyahin yung 500. Pero kasi alam ko itong tao na to galing sa may kayang pamilya. So Teka, ano sino siya, yung tao na yan? May sinabi ba yan o random person lang yan o kaibigan hindi, lang random, yan? random person. Ano siya? Basta, random person. Malaki ba din? Basta, hindi siya gagawin. Tanong yan, malaki ba din? Hindi siya, Kasi pag di Hindi malaki din yun, walang bilang yung... hindi siya IG personality. Ang gago mo. Hindi mo pina-follow sa IG. Yun lang yan. Hindi, pinafollow ko siya sa IG Pina-follow for... mo, ibig sabihin. Malaki din yan, pinapalo mo sa IG. Tayo na mo. Hindi. Wow. Masa ikaw na lang hindi pa nagmumura. Basta kasama to sa Dalawa na po nagbura sa akin sa episode na to, mga kaibigan. Masahiro nyo ka na lang. Basta sa sport na sa isa sa mga sports na ginagawa Sports ko. personality. Hindi siya Sige, para di personality. mawala basta si Tito P. Tuloy mo na. Okay. So anyway, Whoever she is. nagigets ko yung gusto niyang sabihin na kung kaya mong pagkasyahin, kaya mong pagkasyahin yung 500. Hindi yun ang point nung kung bakit naaasar yung mga tao. Yun yung isa sa mga perfect example ng check your privileges at maging sensitibo ka sa mga tao sa paligid. Correct. Kasi, una sa lahat, bakit sa'yo nanggagaling? Considering na hindi ikaw yung tipong taong maghahanda ng SM bonus sa Noche Buena. Ang point ko kasi is, yun, maganda yung yung account ni Just Got Fed, napakaganda nung rhetoric niya about dun sa sa 500 na sinabi nung DTI secretary na napaka-insensitive niya. At bakit kami yung kailangang mag-suffer dun sa dun sa pagkakasyain namin yung 500 na yung gobyerno namin incompetent. Correct. Ang kasi dito is kung ikaw
tingnan mo, yung mga mahihirap, tanungin mo kung pagkakasya nila yung 500. Sa kanila Kaya parang nila. insulto yun eh. Exactly. Agree. Kasi parang mahirap na nga kami, tapos parang ipapamukha mo ba sa amin na mahirap kami? Na Yun ba kaya yung ito gusto lang ang mong kaya namin mangyari? dahil mahirap kami. Oo, na parang, kaya naman pala yung 500 eh. Hindi. Bigyan nyo naman kami ng dignidad. Yun yung gusto nilang sabihin, na gusto rin nilang ma-experience na mag-Noche Precisely. Buena ng maayos. Di ba nga, ano Amen. bang, isa sa mga kino-consider nga na negative trait ng mga Pinoy, yung yung pag may handaan, nangungutang sila para maghanda ng maayos. Agree. Sa akin, oo, hindi siya practical. Pero, syempre, yun na lang yung pagkakataon ng tao para ma-celebrate niya yung okasyon eh. Tapos, ipagkakait mo pa sa kanila. Ako nga, hindi ko sa tingin mo ba, kayo, yung DTI secretary, maghahain siya ng SM bonus na spaghetti? Wait lang, sorry, Tito P. Aling yun, ano At ulit ang ginamit mong term para sa Pasko kanina? Anong creme densada? Hindi, sabi yung festive. Festive po. Isa na naman pong Na hindi salita alam. na. sabi na Aling Leonie kanina yun, di ba? Festive. Sorry. Oo. Wait, teka, shoutout nga lang pala kay, kay Alin? JJ na nakikinig sa atin ng live. Ang sabi ni JJ dito, hi Sir Makoy, Tito P, Aling Leonie, and Masa Mulak. Oh, tayo na Masa Mulak! Ang ganda! Maraming salamat Pero sa message na yun, JJ. Masa Mulak. Running joke kasi namin sa Binasa mo committee yung meeting. Mulak. Mulak and Saymada ba ito? Hindi po tangina, hindi. Yung better looking Mulak to, yung Juma Jollibee. Oo. Maglalaban ko ng patayan to. Parang yung pagpatay nila sa mga ninuno natin. Ganun po Ito yung may asawang sumali sa Miss Universe. Oo. Okay, Dok. Okay lang. Dalawang Miss Universe ang tinuhog nito. Di ba? Isang Charlene Miss Universe Gonzalez, at isang saka Miss Philippines. Dayanara Torres. Putang ina. Anyways, balik tayo. Agree naman ako doon sa sinabi ni Tito P. It's about kaya madaming nagagalit dito sa statement na to. Kasi nga, yung pagbibigay ng dignidad, isa nga sa napag-usapan namin kanina, Tito P, doon sa mga example na sinabi na pwede nilang ihanda. Putang ina, sinadjust na maghanda ng corn beef sa Pasko. Buhakin ng shit. Breakfast ito. Yun ang talagang Corn silog. Corn silog. Ito perfect example 'Di ba alam niyo yung mga pag-giveaway ng mga mayor nung pandemic, yung mga paayuda. Yung mga mga brandless. Yun not nga brandless, nameless. 'Di ba nga naging topic na nung si Vico Soto, yung mga pinamimigay niya ng mga ng mga pagkain, yung mga paayuda niya puro branded. Tapos Pare Swiss Miss. Yun nga. Tapos kami sa Caloocan, first time namin narinig. Alam mo yung kahit yung mga kapitbahay namin, first time nila nakita yung mga ganung brand. Nakita ko yung giveaway ng ng Makati yung Delimondo, mayroon silang bigay doon. Nahuli lang ng konti yung bigay nila kasi alam niyo naman na bawat bili niyo ng Delimondo, nagko-contribute kayo sa paghaba ng buhay ni Enrile, kaya lang late na bili so hindi na umabot. Mabangis yung giveaway ng ng Delimondo. Ay ng Makati. Delimondo. Mabangis lahat ng pinamimigay ngayon, may libreng lalagyan na yung plastic case, hindi na yung eco bag. Timba, 'di ba? Timba ni nilalagay, 'di ba? Sa amin hindi timba yung anong tawag doon, yung parang yung chest, plastic chest. Yun. May pag ganun. Yeah. Na sa Olivares. Yeah. Pero sana, yung sa DTI, dinagdag na lang niya, ito na yung 500 ninyo, makakabili na kayo ng rekado para dun sa mga pinamigay ng LGU ninyo. Sana ginanon na lang niya. Bare minimum Sana man lang kung merong kasi yung pagkakasabi pa napaka-dismissive. Diba? Parang similar dun sa kung paano sinabi ni Amy Marcos na na laos na yung Coldplay.
Ganun yung pagka-dismissive niya. Uy, kailan niya sinabi yun? Hindi ko alam yun. Ang inang Mar kasi, tangin na si Aimee na kupal. Laos na yung Coldplay. Tangin na mo! Sinano pa niya inabutan ko yan yung Coldplay. Laos na yan Ha? Nag-world tour pa nga sila Paano niya inabot ang Coldplay? Mga Cold anak na niya compress na ginagamit niya Ay, nako. Pero yun, tinatanong namin, nung dumating ka pala, Tito P, pinag-iisipan namin, binagbibigyan ko ng example si Aling Leonie. Balikan natin, Aling Leonie, kung paano niya pagkakasyahin yung 500. So, pinili niya yung pang-psychopathic na pang-psychopathic na pansit na may atay. At ang target nga niya, gagawin niyang special yung pansit. So, anong ilalagay mo? Paano mo lalagay ng special? Hindi, hindi mo pwedeng gawing pang-psychopathic na pansit yun. Yung 500 mo kasi medyo mahal ang liver. So, talagang mag-chicken ka na lang. Alam mo yung chicken, yung gulugod part, yung mabuto. Pero pag yung mga mo, yung quote and quote scrap parts, yung mga hindi masyado parang tight ganun, na yun. hindi prime So, cuts. pakukuluan mo na lang, dadayain mo na lang sa lasa. Tapos, isaw. Si isaw, very versatile. Pwede mong ihawin, pwede mong i-adobo, pwede mong iprito. Laman loob. Tangin na Pasko, laman loob. May gout kayo sa Pasko. Hindi. You don't eat it every day. Kinabukasan mo na makalakad sa inyo. Diyan papasok si Robin Padilla. Ano ni Robin? Liver lover boy. Isa pang dahilan yan, kaya ayaw kay Robin. Ay, nako. Liver Pero, lover. Ang isang pinakapunto lang naman dito, tanginan yung gobyerno kayo. Huwag niyo bigyan niyo naman kami ng dignidad. Kumbaga, huwag niyo sabihin na ito lang ang halaga ng Pasko ng isang Pilipino. Even the poorest of the poor deserves a Christmas. Hindi naman nagiging punto na sinabi nila, baka sabihin nyo kasi, hindi naman porket sinabi nilang 500 yan ang ipopondo mo. Pero siniset mong barometro is 500 para sa isang maayos na, diba? Barometro. Parang ganito aminan tayo, yung mga namamasko sa atin ng mga paborito nating inaanak, minsan binibigyan natin ng 500. So ngayon, pag binigyan natin ng 500 yung inaanak natin, ayan, may pang Noche Buena na kayo. Ganon? Hindi. Ito yung pinakamalaking kasagutan Dito nagagamitin ng mga tumanggap ng pagbili ng boto. Yung nakuha nila. Yung 500 na natanggap nyo nung binoto nyo yung mga buwake ng inang politiko na yan. Yan ang pang-Christmas nyo, pakyo kayo. Tangina nyo yung mga tumanggap ng 500. May nakita akong post na ganyan. Like sabi nga, 500 nagagalit kayo, tumanggap nga kayo ng 500 for 6 years. Diba? May nakita akong post na ganyan. They did not accept that they did not get it for 6 years. They just got it once. Pero katumbas 6 years. Yung iba. And I mean, just yung idea na tumanggap ka ng lagay na 500, then nagreklamo ka sa sinabing ganyan na idea for 500. Let's say 3 or 6 years, kung anumang duration. Pero like, yung idea is tumanggap ka ng suhol. Tapos nagagalit ka na, nilagyan ka ng presyo. May suggestion ako. Yun yung realization mo. Kung tatanggapin natin tong 500 na pondo para sa Noche Buena. Di puta, 20 pesos na pamasko sa bawat inaanak, kasya na yun. Sa mga inaanak, putang ina, pwede na yun. 20-20. Ba't ka pa mamamasko ng ganun? Bigyan mo na lang hugs and kisses yung mga inaanak mo. Pag kailangan nyo ng tulong ni Ninang, andito lang ako. Tapos 17 years old na yung inaanak mo. Ay, puta ka. Ina mo, Masa. Nigilan ko yung sarili kong ihirit yung joke na yun, Masa. Lumalabas yung hapon jeans mo So guys, ako yung namura ni Makoy. So, kompleto na. Hindi pa ako minumura ni Masoy. Kanina ko pa nang tinigir ni Masoy. Masyado mabait Yun na nga Alam mo yun, yung nilagay mo siya sa pedestal kanina na mabait siya, tapos biglang ganyan yung hirit. Ang ganda ng punchline mo, boy. Hindi niya ako mamura kasi nga, putang ina,
Masamulak eh. Tangina eh. Endorser ng Jollibee to eh. Hindi tayo mayayari nito. Tangina. Anyways, Masa, meron ka bang show dyan? Or anything na ipopromote? Wala. Ano lang. Kung lalabas to this week, di Cool Pulse Awards, I'll be there. Pero hindi ako mag-show. Prod lang ako doon. Then wala akong show wala akong show pag-uwi. Magbabakasyon lang talaga ako. Tangina, Tito P, andito na naman sa Pilipinas si Masa. Tanginang yan. Oo. Mas madalas parang pang pumunta sa Pilipinas si Masa kaysa sa pagluwas ko sa Maynila. Ganun kayaman si Masa, mga kaibigan. Ginagawa lang nga niyang kubaw eh. Panalo At ka, alam mo kung siya mag-stay. Sabihin mo, Masa, kung saan ka mag-stay. Siyempre, mga kailangan ibigyan ng ano yan. Ng Century Park Hotel. Lems. Oo. Pero Grabe ano naman ba yun? kayo. Shoutout nga pala. Sagot ba yun? Shoutout nga pala sa... Hindi. Oh. Akin yan. Ako may ano nun. Ako Oh my G, sagot niya yun. Lalong Ikaw na, mayabang. boy. Ikaw na. Nagtanong ka Pogi na galante pa. Yeah. Pero ano, baka sabihin, sinasagot ng Cool Pulse yung ano ko eh. Hotel ko, hindi. Teka, bawiin natin yung pagbati sa Century. Kaya ako pinabati, akala ko libre. Hindi. Discounted naman. Sabi ni Discounted JJ, because of pa-ensaymada full ka naman, Masa. Hindi, discounted naman siya because of being Cool Pulse employee. Oo, palibasa. Masamulang ka. Tito P. Yes. Babatiin ko lang pala yung enemy podcast natin. So, Masa kasi namili na kami ng enemy podcast namin at nag-decide kami na Cool Pulse ang enemy podcast namin dahil sikat sila. Panindigan na ba yung ano? Bakit? Hindi kasi nagsasabi yung mga tao na kaaway daw namin yung Cool Pulse. So, babatiin ko na yung Cool Pulse, enemy podcast namin. Thank you sa Cool Pulse. Kasi nag-attend ako ng recording nila kagabi, yung para sa episode nila with Sandwich. And unang-una kay Jomar J. Thank you na marami kay Jomar J dahil inalagaan niya ako doon sa buong event. And syempre sa buong Cool Pulse gang na na tinanggap ako ng napakaganda doon sa event. Sila Chino. Tapos kung nakita niyo sa Facebook page, nag-post na ako doon. Mas medyo madami-dami nung mga tumulong sa Machong Chismisan during the trying times. Nandun si Vin Buenaagua, na-meet ko nandun yung isa pang pogi. Puta, Tito P. Parang napapansin ko, puro pogi yung mga nagko-co sa atin eh. Si Jasper andon. Si Vin, mabait si Vin. Oy, magiging abogado yun. Pakyo ka, umayos ka. Matalino si Vin. Hindi, pero may sariling, di ba? Ano nga ang tawag natin kay Vin? Ng podcasting, anong pangalan nun? Si Pacquiao? Eman Bacosa ng podcasting, si Vin Buenaagua, di ba? Putang ina. Tapos, sino pa ba kasama natin? Nandun din nakita ko si Fade. Tapos, nandun din si Ambet. Shoutout kay Ambet. Yan, nandun si Ambet. Saka, sino pa bang nandun? Nandun din si Ivan Hotdog na may putok sa ulo. Nandun. Pinagalitan ko si Ivan, Masa. Nabalitan mo yung nangyari kay Ivan? Hindi, ano ba lang yan? May tripan siya sa GC kahapon, hindi ko alam. Putok kasi yung ulo niya dito sa likod. Ano nangyari? Tinanong ko. Tinanong ko, anong nangyari sa ulo mo? Sabi niya, nadulas daw siya sa banyo. Sabi ko, tangina, wag mo sasabihin nadulas ka sa banyo. Sabihin mo, nahampas ka ng kaaway, ganun. Para medyo badass naman. Napaaway ako. Kasi, nadulas ako sa banyo, medyo tanga yun. Pero pag sinabi mong nahampas ako, badass ko. Napagtripan ako sa kanto. Yan, putang ina. Yung naglalakad ako, hinampas ako ng lasing ng Red Horse sa bata ko eh. Oo, pero nabugbog ko naman sila. Di ba? Puta, ganun dapat. Nadulas sa bahay niya, tanga eh. Oo. Hindi, pero mag-ingat ka, Ivan. Mahal ka namin dito sa Machong Chismisan. Anyways, Aling Loni, anything to promote or to say hi to? Or anyone to say hi to? Can I just make Lolit Solis moment? Your I just future want to say apo. hi. Utang ina talaga. That's two. Leche ka! Wait lang, Tataba ako ulit ng damo question mo na, yan. ilan taon na ba yung anak ni Aling Leonie? 19. He's Ah, just pwede 19. na. Legal naman pala, legal age. Pakyo ka. Legal age naman pala. Leche It would have been ka. scary kung underage siya.
No, hindi, pero responsible Anyways. naman yun. Matalino. Yeah. Anyways, babatiin ko lang po yung Blue Ladies ng yung circle ko ng Blue Ladies. Hindi ko alam kung Blue mapapakinggan nila to. Ladies ang puta. Yeah. Yung mga nakukolekta sa simbahan. Gago! CWL yun! Sige, pagbigyan sa akin yun, ano bang Blue Ladies? Sige, para justify. What are the Blue Ladies? I'm kind of shy about it, but we're part of the committee kami dito sa village. It's a civic-oriented committee. Yan lang. Leche ka makoy. Tumatanda ka na po pag civic-oriented na yung mga pinagasasalihan mo. Tayo na mo, tataba ka din, babalik ka 4X. Tandaan mo yan, mark my word. Pero Hindi ka nagsusumba, JJ. Shoutout sa mga Blue Ladies natin sa ayusin niyo yung pangongolekta. Pero hindi ko alam kung papaparinig ko sa kanila to. Gago. Ano ba, sino ba si Aling Johnny Saldo? Oh my G. Teka, shoutout sa Blue Ladies. Shoutout sa Blue Ladies. Yeah, my Blue Ladies. There. Ayusin niyo yung civic duties niyo dyan. Civic duties, yeah. Leche ka Tito P. 5X ka na, hayop ka. Tito P, go. Follow niyo ako sa IG account ko, Tito__B. At yan po mga kaibigan, ang ating latest episode ng Machong Chismis. Ay, teka, nakalimutan ko palang batiin mga kaibigan nating podcast. Nandiyan ang Backtrip Podcast, Tigas Tito Podcast, Pinoy Mimology Podcast, 25% Podcast ni Jasper Reyes na nakita ko. Putang ng gwapo ni Jasper. Putang, masa, kayong dalawa pre. Gusto kong makita kayong sabay. Na magkayakap kayo ni Jasper. Sa ibabaw ng control booth ng Kulpa. 3040 Podcast mga kaibigan, MJ's Bubble Podcast, Fanboy Chronicles Podcast, Galingan Mo Naman Podcast, Tatay Hood Podcast, Kislot Chronicles Podcast, Pandango sa Lightbulb Card. Pagbabalik ng Kislot Chronicles Podcast, guys, check out nyo na, nag-upload na ng episode si Kagawad Ruru. At anytime soon, i-guest natin si Kagawad Ruru para ma-invite na kayong makinig ulit ng Pandango sa Lightbulb Podcast saka ng Kislot Chronicles Podcast. At syempre, Kunichi Mates Podcast kasama si Birthday Boy Tristan Ting saka si Masa Mulak. Salamat, guys. The new Ensemada King. Anong tawag sa dimple sa hapon, Masa? Hindi ko alam. Abnormality. Dimpo. Dimpo. Dimpulo. Mga Patreons namin, walang iba kundi si Cujo, Olayo Sinpri, Kate Gandahan, Dar Almeda, Wilbert asawa ni Beng, Darwin Busuego, Jimbo, Jason Bonsa, Jun Magpuyo, Iser Patalin, at saka syempre patron ng mga Patreon, Len Mackenzie, at syempre ang pinakamamahal kong Kitorific PH na kilala na ngayon bilang Tito P. Sorry. Freshness. The freshness. Yeah. Check out nila sa Instagram page nila, sa Grab, nandun din sila. Saka sa Facebook, nandun din. Ang tawag ba nila sa mga customer ka-freshness? Hindi, kasi hindi sila Hindi naman sila podcast. Hindi, di ba? No? Si Wilbert. Si Wilbert, Wilbert na, Masaya si Wilbert. Mga ka-fresh. Pero sige, sasabihin ko sa kanila, mga ka-freshness, by Kitorific PH. Siguro, suggest natin mag-start sila ng vlog para yun yung mga live. Maganda mga ka-freshness. Isang taon ko na mahigit na sponsor yung Kitorific PH. Baka ito na magsimula ng pag-alis nila dito. Mga ka-freshness! Imbis na mapaganda, paano pa-share pa yung relationship. At yan po mga kaibigan ng ating latest episode ng Machong Chismisan. Message sa the government, bawas-bawasan natin ang pagiging kupal. Wag na yung mag-suggest ng 500 pesos na Noche Buena. At yan po mga kaibigan nating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama pa rin po natin ang pinakamagandang candidate sa pagiging lola, si Aling Leonie, na lagi nagsasabi. Taragis ka talaga.
Leche ka. Tandaan. Tataba ulit si McCoy. Gago. Kinakabahan ako doon. Wag naman. Matakaw ako nitong nakaraan. Saan magpapasko pa? Tapos magde-December, ano ba, yung festive, weeks. At saka andito rin po ang ating pinakagwapong hapon sa balat ng lupa. Walang iba kundi si Masa Mulak. Masahiro Nyoka, aka Masa Mulak na nagsasabi. Hindi pa rin ako paborito ng mga lola niya sa tuhod. At kasama pa rin po natin ano nga yung sinabi natin? Hindi, magaling na to, magaling. 30 minutes lang, magaling na. Magaling na. Pinakamabangis, pinakamalakas, Tito P na lagi nagsasabi. Honesty is the best. At shoutout ulit kay JJ na nakikinig sa atin ngayon ng live dito sa recording natin. Ako nga po pala si McCoy para your showbiz bro na lagi nagsasabi. Lagi niyong tatandaan ng tunay na macho. Chismoso. Have a great day, everyone. Bleep! Yay! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.